Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto ko po muna batiin si Rusty, si Brother Rusty ng Albay. Hello po sa inyo kapatid. I hope malaking tulong po yung mga devotions natin sa inyo every day. Now, ang tatalakayin po natin ay patungkol pa rin sa God's comfort in times of trouble. Yung Diyos po ang ating kaaliwan. Siya po yung nagbibigay sa atin ng comfort, nagbibigay sa atin ng lakas ng loob, encouragement sa panahon ng mga pagsubok sa buhay. Now, sa devotion po natin na ating aaralin, ito po ay patungkol naman sa betrayal, pagtataksil. Now, yung talata po natin ay magmumula po sa Psalm chapter 55 verse 22. Marahil po yung background nito ay nandun sa 2 Samuel chapter 15. Now, ang sumulat po ng salmo na ito ay si Haring David. Now, isipin niyo po mabuti, punta muna tayo sa mundo nila, no? Si Haring David, isa siyang magiting na hari. Maayos yung buhay niya, okay naman yung mga anak niya, maayos naman yung pamilya niya. Pero syempre, hindi perfect. Marami siyang mga problema rin, no? In terms of relationship. Now, pagdating sa betrayal, marami siyang mga kaaway. Maraming umaaway sa kanya. Maraming nagtataksil sa kanya. Now, sa 2 Samuel chapter 15, ang unang nagtaksil sa kanya yung anak niya mismo. So, isipin niyo po kung gaano kasakit sa isang ama na trinaydor ka ng sarili mong anak. Ikaw isang hari ng Israel, yung isa mong anak, inaagaw yung loyalty ng mga tao mula sa'yo. Kinukuha niya para itanghal niya yung sarili niyang hari. Ganun po katindi yung betrayal. Gustong kuhanin ni Absalom yung paghahari sa tatay niyang si David. Now, to make the matters worse, si Ahithophel, yung advisor ni Haring David, pumanig doon kay Absalom. Isipin niyo pong mabuti yan. Yung tagapayo niya, kaibigan niya, malapit niyang kaibigan, kasama niya sa pagsamba sa Panginoon. Kasama niya sa panahon natin ngayon, no? Kasama mo sa discipleship group, kasama mo sa church, kasama mo sa mga gawain sa templo or sa church. Tapos trinaydor ka, no? Malapit mong kaibigan, tagapayo mo, nagbibigay ng payo sa iyo. Pero pumanig doon sa anak mo at nagsimula yung yung pagiging broken-hearted ng isang ama. Dinamay pa yung kaibigan mo, pati yung anak mo. So, that was the case. Kaya po sinulat po ito ni David, itong Psalm 55, sa ganoong konteksto. Most likely, that's the context. Yun yung pinakamabigat na ebidensya, no, pag inaaral mo yung mga talata. Now, sabi po rito ni David sa verse 22, tingnan natin yung 21 para meron tayong background, no? Sabi dito, my companion attacks his friends. So marahil si Ahithophel yung tinutukoy niya rito, yung tagapayo niya, yung kaibigan niya. He violates his covenant. His talk is smoother as butter. Napaka-smooth magsalita. Kala mo butter. Kala mo, dairy cream. Parang ganon. Yet war is in his heart. Pero gera pala yung nasa puso niya. His words are more soothing than oil. Yet they are drawn swords. Pag nagsasalita, ang sweet-sweet, yung mga sinasabi niya pala, parang espada yun na ihahampas kay iispada kay David. Pero sabi niya rito sa verse 22, cast your cares on the Lord and He will sustain you. He will never let the righteous be shaken. Sa Tagalog po, basahin mo natin sa verse 22, 55:22 sa Tagalog. Iatang mo ang iyong pasan sa Panginoon. Yes, trinaydor ka ng mga tao sa paligid mo, ng anak mo. Trinaydor ka ng malapit mong kaibigan. Iatang mo ang iyong pasan sa Panginoon. So, imbis na maghiganti ka, imbis na gumawa ka ng kasamaan sa anak mo, sa kaibigan mo nagtraidor sa iyo, yung mga pasanin mo, yung sakit, sama ng loob mo, iatang mo sa Diyos. Cast your cares on the Lord. Iatang mo ang iyong pasan sa Panginoon at Kanyang aalalayan ka. Hindi niya pinahihintulutang makilos or yung mayanig, mauga, kailanman ang matuwid. So ito po ang panalangin po ni David, no? Ito po yung salmo ni David.
Now, yung unang katuruan po natin ngayong umaga, betrayal is most painful when it is committed by loved ones and close friends. Kapag trinaydor ka ng kakilala mo, naging kaibigan mo lang, no, acquaintance, okay lang yun eh. Sabi nga ni David dito sa Salmo na to, sa Psalm 55, kung kaaway ko lang, ginawa ako ng masama, walang problema eh. Kung yung mga ibang tao nagsasabi sa akin ng masama, trinaydor ako, or kung ano mang pangit ang ginawa, walang problema eh. Ang masakit, kaibigan ko pa. Ang masakit, anak ko pa. So, betrayal is most painful when it is committed by loved ones and close friends. Kaya po, the more na malapit sa yung relasyon, yung relationship, no? Mas masakit yung betrayal. Kaya, ang pinakamalapit po sa atin, asawa natin eh. Kaya pag ang asawa natin ang nagtraidor, yun talaga. Napakasakit. Pag anak mo, napakasakit. Trinaydor ka ng magulang mo, napakasakit. Trinaydor ka ng best friend mo, napakasakit. The more na malapit yung relationship, the more na close mo siya, mahal na mahal mo siya, pag dyan nangyari yung pagtatraydor, napakasakit. Betrayal is most painful when it is committed by loved ones and close friends. Pero sa kahit ganung pagkakataon, kung tayo man ay na-betray, kung tayo man ay dumadanas ng ganitong pagsubok, ito po yung point number 2 natin, God comforts. Ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng comfort and sustains those who put their trust in Him. Kaya po sa Diyos po tayo magtiwala, sa Diyos po natin iatang yung ating pagdurusa, yung ating sama ng loob, ibigay natin sa Panginoon, iiyak natin sa Panginoon tayo lumapit. Imbes na maghiganti tayo, magsabi ng mga masasama, sa Panginoon mo iatang ang iyong pasanin. And God will comfort you. God will sustain you. God will encourage you. God will strengthen you. Now, yung pangatlong katuruan po natin, God does not permit the righteous to be shaken. Ang Diyos po, hindi niya pinapabayaan o hinahayaan na ang isang taong matuwid ay mayanig o mauga. So, bagamat si David, no, he was betrayed by his loved ones, by his close friends, close allies. Pero sabi ni David sa salmong ito, yung Diyos, kapag talaga itinatag ka, itinayo ka, hindi ka mabubuwal. Pag ang Diyos ang nagtayo sa iyo, hindi ka mabubuwal. Pag ang Diyos ang kumapit sa iyo, hindi ka magigiba. Kapag ikaw nakasandal ka sa ating Panginoon, you will not be shaken. You will not be moved. Sabi po rito, He will never let the righteous be shaken. Hindi niya pinahihintulutang makilos, umauga, mayanig kailanman ang taong matuwid. Kaya mga kapatid, patuloy lang po tayo magtiwala sa Panginoon. If you're betrayed, yung iba sa atin siguro may mga kaso-kaso sa korte, mga kapatid, you will never be shaken pag ikaw ay nasa Panginoon. Now, ilan pong mga application mula sa talata na ito ang gusto ko pong bigyan natin ng diin. Number 1, do not be Judas and a hypocrite. Minsan kasi, hindi naman tayo yung nakakagawa ng kasamaan. Minsan tayo yung nakakagawa ng kasamaan. Pwedeng yung iba sa atin, no, sila yung pinagtaksilan, pero yung iba naman sa atin, sila yung nagtaksil. So, unang application po, do not be Judas and a hypocrite. Tingnan niyo po yung sinasabi rito, no? Sa Tagalog po, verse 20. Kanyang inuunat ang kanyang mga kamay laban sa mga taong nasa kapayapaan sa kanya. Kanyang nilabag ang kanyang tipan. Higit na pino kaysa mantikilya ang kanyang pananalita. Ang ganda-ganda ng mga sinasabi. Ngunit ang kanyang puso ay pakikidigma. Pero sa puso niya, pinapatay ka na pala sa puso niya. Pero ang ganda-ganda ng sinasabi. Ang tawag po rito, ipokrito. O sa ibang tawag, plastic. Nakikipagplastikan ka na lang dun sa tao. Kaibigan mo, best friend mo, or malapit na tao sa'yo, pinaplastic mo, hinuhudas mo na pala, no? Pero let's be genuine. Let's be authentic. Kausapin natin, no? Imbis na tayo yung magtaksil, tayo yung mag-traidor sa tao. Sabihin na lang natin, derechahan. Mas mabuti pa yon. No, kung may sama ka ng loob, kung galit ka sa tao, sabihin mo. Kesa sa maging pino, katulad ng mantikilya yung ating pananalita, pero yung puso natin, pakikidigma. Higit na malambot kaysa langis ang kanyang mga salita, gayon man ang mga iyon ay nakaumang na mga tabak.
Yan, ipokrito, Judas. And by the way, ginamit ko yung term na Judas kasi binabasa ko to kanina. Very Christ-centered, very messianic yung talata eh. Kasi si David, pagkatapos siyang i-betray, pagkatapos siyang i-betray, yung pagtaksilan nung anak niya pati ni Ahithophel, si Ahithophel particularly, nung kaibigan niya na yon, punta siya sa Mount Olives. Doon siya nagdadasal, doon niya sinulat yung salmo, o dito niya siguro pinur out yung kanyang puso, no? Dadasal siya sa Panginoon. Very similar sa panahon ni Jesus Christ when he was betrayed by Judas. Punta rin siya doon sa Mount of Olives, doon sa Garden of Gethsemane. Doon niya rin binuhos yung kanyang puso sa Panginoon. Kaya maganda pag binasa mo to messianically, no? Yung Christocentric, makikita mo talaga si Jesus Christ sa mga talatang ito. Now, again, yung unang puntos natin, no? Do not be Judas and a hypocrite, kasi minsan tayo yung naghuhudas. Kaya po, iwasan po natin, mas mabuti pa diretsuhan na lang, no? Sabihin natin kung masama loob natin, kung kaysa sa mauwi tayo sa pagiging plastic o pagiging hipokrito. Number 2 po, do not take revenge. Kung ikaw naman yung pinagtaksilan, do not take revenge against those who hurt you. Una, kung ikaw ang nagtaksil, sabihin mo na diretso, pinagpalit mo yung isang tao, di ba? Para hindi na nahirapan pa. Aminin mo na, no? Diretsahan. Pero kung ikaw naman ang pinagtaksilan, huwag ka naman maghigante. Ang revenge, ang paghiganti, sa Diyos yan. Nasa kamay ng Diyos. Si Lord ang bahala. Pero tayo, inuutusan tayo ng Biblia na huwag gumante. Si David nga, diretso sa Mount of Olives Parang si Jesus Christ. Imbes na mabad trip siya kay Judas, suntukin niya si Judas nung yung hinalikan siya, no, halik ni Judas. Imbes na suntukin niya, bakit mo trinaydor? Talagang hindi siya naghigante si Jesus at that time. Now, sa panahon po natin, ganun din, no? We don't take revenge. Si King David, lumapit siya sa ating Diyos Sabi niya, iatang mo ang iyong pasan sa Panginoon, no? Cast your cares on the Lord and He will sustain you. Imbis na gumanti ka, maghiganti ka, iatang mo na lang yung sama ng loob mo at paghinagpis mo sa Diyos. At ang Diyos ang magpapalakas sa iyo. So, do not take revenge against those who hurt you. And number 3, do not be shaken by putting your trust in God. Gusto mo bang ikaw yung isang tao na kahit trinaydor na, kahit tinalikuran na ng lahat, nananatiling matatag? Yung pagtayo mo sa pundasyon ng ating Panginoong Jesucristo, talagang matatag pa rin. Hindi ka nabubuwal, hindi ka natitinag. Gusto mo bang ikaw yung ganyan, maging ganyan kang klaseng tao? Do not be shaken by putting your trust in God. Magtiwala ka sa Panginoon. Do not take revenge. Huwag mong ilagay sa iyong mga kamay ang paghihiganti. Magtiwala ka sa Panginoon. At ikaw, huwag kang matitinag, no? Tumayo ka sa tama. Tumayo ka sa desisyon na nakakalugod sa ating Diyos. Do not be shaken by putting your trust in God. And by the way, no, before we end, si David, hindi lang naman siya yung pinagtraidoran Kung makikibabasa yung istorya ni David, siya rin nagtraidor Trinaidor niya yung isa niyang bodyguard, si Uriah. Kinuha niya yung asawa. At ayun, kaya nagkandaloko-loko yung buhay din ni David. Dinisiplina talaga siya ng Diyos. Kasi there are times, ganun din sa atin, no? There are times tayo yung nagtatraidor, tayo yung gumagawa ng masama, and there are times tayo naman yung ginagawa ng masama. Kaya napakalaga na huwag tayo maghigante. Kasi kung tayo nga gumagawa ng masama, ang gusto natin, hindi maghiganti sa atin yung ibang tao, di ba? So, sa discussion natin, why should we not take revenge when we are hurt? Bakit hindi tayo dapat maghigante? Iwan natin sa Panginoon. Kung ano man desisyon ng Diyos, kung didisiplinahin niya yung nakagawa ng masama sa atin. So, pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para naman po sa ating panalangin, Father, it is indeed better to be betrayed than to betray. Better to be hurt than to hurt. Help us to forgive sincerely from the heart. Please enable us not to seek revenge when people betray, hurt, or wish evil upon us.
Thank you, Lord, for teaching us to trust in you, for vengeance belongs to you. Please establish our feet in Christ Jesus, in whom we will not be shaken. I pray this in Jesus' name. Gusto po magpasalamat sa sponsor po natin, sa katuwang natin sa devotion natin na ito, si Ma'am Mandy. So hello po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta dito sa ating paggawa ng mga devotions. Now, kung meron po kayo natutunan sa ating mga devotions, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.